Mark 5:15. When they came to Jesus, they saw the man who had once been full of demons. He was sitting there with his clothes on and in his right mind. Isang taong tinirhan ng napakaraming masasamang espiritu, subalit nung palayain ni Jesus ay nagbihis mula sa pagkakahubad, tumahimik at bumalik ang katinoan. Jesus liberated a very miserable prisoner. And there are many such prisoners even in our midst today. Liberate someone today. Magpalaya, kumalag ng tali, magbigay ng kalayaan. Panginoon, salamat sapagkat kayo nagpapalaya at ang aming dalangin, paglinawin mo ang aming isip, bigyan kami ng kaliwanagan kung paano ito mauunawa at mailalapat sa aming pang-araw-araw na buhay. Be our preacher, our speaker, our healer, our liberator. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Jesus liberates from oppression. Yan ang number one niya na ministry, to set people free, to give people rest. Matthew 4:24, people brought to him all who were ill with various diseases, the demon-possessed, those having seizures, and he healed them all. In other words, he liberated them because all forms of sicknesses oppress, imprison, tie you down. Pag may karamdaman, ikay nakakulong, nakatali sa iyong banig, sa iyong higaan, sa iyong nag-iisang kalagayan. To heal is to liberate from oppression. Because illnesses are oppressors. So, sino ang number one na kalaban ng kalayaan? Demons. Because demons oppress, and they oppress with accusations. Anong kinalaman ng accusation sa illness, sa imprisonment? We shall ask the Lord and inquire of His wisdom. But Jesus liberates people from demonic accusations. Ang number one na kalaban natin sa ating buhay are demonic accusations. Job 1:9-11, Satan replied to God, would Job worship you if he got nothing out of it? You have always protected him and his family and everything he owns. You bless everything he does. But now, suppose you take away everything he has, he will curse you to your face. Yan ang accusation ng demonyo kay Job. Sumasamba lang yan sa Diyos kasi bine-bless. Subukan mong tanggalin lahat ng blessing pag hindi naman tinakwil niya ng Diyos. At dahil sa accusation na yon, napunta ang Job sa isang napakahirap na kalagayan ng pagsubok dahil may accusation. Matthew 9:34, but the Pharisees said, the leader of demons gives him, meaning Jesus, the power to force out demons. Nakakapagpalaya siya ng demonyo kasi binibigyan siya ng demonyo ng kapangyarihan kasi tauhan siya ng demonyo. Yan ang accusation ng mga Pharisees kay Jesus. Again, another accusation that actually led to the crucifixion of Jesus. The accusation of the temple that he was the enemy of God. And interestingly, in the Gospels, demons do not accuse anyone. In the Christian Gospel, so-called the New Testament, demons never accuse anyone. It is the Pharisees and the Jewish religious leaders who do the accusing, the demonizing. The Pharisees were doing the work of demons in the Gospels. Suklayin nyo, suyurin nyo ang buong Gospels. Walang accusation ang demons na ginawa. Only the Pharisees did all that. So sa liberating work of Jesus, sa pagpapalaya niya sa lahat ng uri ng nakakakulong, central yung pagpapalaya niya from accusation. Demons are always accusing us, the people of God, the creation of God, and the work of Jesus is to liberate us. Now, how Jesus liberates from demonic, Pharisaic, and religious accusation is very, very interesting. First of all,
Dahil ang accusation ng demonyo ay nagtataboy sa tao, naghihiwalay, naglalayo, nagsiseparate. The accusations of the devil will isolate you from the religious community, even from your own self. Therefore, Jesus embraces and welcomes the accused. Yan ang number one na sistema ni Jesus. How to liberate you and me from accusation. First, He welcomes us. He embraces us. Kabaligtaran, and you should note that religion, probably 99% of religions, no matter what label, imposes non-stop commands and laws, giving you a lot of opportunity to fail. Religion imposes non-stop monitoring if you are obeying the laws, a lot of espionage and religious policing, giving you a lot of opportunity to be found out and to be nervous that you are getting found out. Religion imposes non-stop accusation and judgment once there are clues or hints or even proofs that you have not been obeying the commands and the laws. Religion imposes non-stop punishment and an imposition for you to make sacrifices and offering so that your sins might be forgiven. Religion imposes non-stop rejection. Huwag sumabay kumain sa mga makasalanan, itiwalag, tanggalin, itakwil. Religion imposes non-stop guilt. Because you are conditioned to always have the law before you, which you will always fail no matter how much you try. Ang lagi mong kasama araw-gabi, kinakain sa almusal, tanghalian at hapunan hanggang merienda, guilt. Lagi kang inuusig ng budhi. Mas relihiyoso, mas laging inuusig ng budhi. Which leads to a lot of self-debasement, self-punishment, yung iba self-flagellation pa, di ba? Hinahampas ang sarili, pinapako ang sarili, sinasaktan ang sarili. It leads to self-rejection. I am not good enough, I am bad, I am a sinner, therefore I will reject myself. Now, this causes a lot of anxiety. This causes acute clinical depression and schizophrenia, which the ancient people, of course, without a complete comprehension of psychiatric and scientific wellness and science, they called demonic oppression and possession. In the absence of clinical knowledge of understanding of schizophrenia and depression caused by guilt and rejection, it was simply called a demonic possession. Well, there is no doubt that they are real demons. Many of the so-called demonic possessions in the New Testament could actually be understood by clinical psychiatrists and psychologists as depression, schizophrenia. Yung ba namang wala kang katapusang mag-guilty, walang katapusang nagtatago ka, nag-hypocrite ka sa buhay mo, hindi mo inaamin ang totoo mong nararamdaman kasi masama, kasi kasalanan, tinatanggihan mo ang lahat ng masarap sa buhay kasi masama, magkaka-schizophrenia ka talaga. Luke 6:18, these people had come to listen to Jesus and to be healed of their diseases. All who were troubled by evil spirits were also healed. It was so convenient for the ancient people to call such depression as the work of evil spirits. Parang yung matatanda rin sa Pilipinas, yung meron ka kung ano-anong sakit at mga agalis, ay natatamaan ka naman sa manghangin. Na pagka ikaw ay sobrang nade-depress, ay sinasapian. May schizophrenia ka na, nagkaka-split personality ka, sinasabi may nakatira sa iyong aswang, kaya lalo kang pagkakahampasin, ubuhusan ka ng ukulong tubig, kung ano-anong gagawin sa iyo. Hindi nila kasi naintindihan yung clinical aspect of such psychiatric and psychological conditions. And usually people who get into that kind of illness are people who are rejected, people who are lonely, people who have to deny their own selves because their own selves are not good enough as measured by the expectations of religion, by society, by tradition. This is what Jesus came to liberate people from, the oppression caused by accusations, religious accusations. Luke 7:39, 44 to 48, the Pharisee who had invited Jesus saw this
And he said to himself, if this man really were a prophet, he would know what kind of woman is touching him. He would know that she is a sinner. Now, this story tells us how Jesus liberates from such accusations. Pumunta siya sa bahay ng isang religious person at mayroong isang babaeng nung malamang nandun siya ay dumating doon at siya ay binubusan ng pabango sa kanyang paa at nahugasan ng luha ng babaeng to ang kanyang paa at pinahiran niya ng kanyang sariling buhok. An outcast, an outsider, comes to touch Jesus. Kung yung mga religious leaders lamang ang masusunod, outsider siya forever, hindi siya makakarating doon, hindi siya papapasukin, at lalong-lalong hindi siya papayagang makihalubilo doon at mahawakan pa niya ang paa ng sino mang relihiyoso. Pero si Jesus, pinayagan niya yon. Diba sabi natin, the first step that Jesus does to remove the oppression of a lot of accusation is to welcome and to embrace the outcast, the victim of such an accusation. To continue with the story, he turned toward the woman and said to Simon, have you noticed this woman? When I came into your home, you didn't even give me water so I could wash my feet. But she has washed my feet with her tears and dried them with her hair. You didn't even greet me with a kiss. But from the time I came in, she has not stopped kissing my feet. You didn't even pour olive oil on my head, but she has poured expensive perfume on my feet. Sa loob-loob kasi nung may bahay na relihiyoso, kung talagang propeta tong Jesus na to, dapat malaman niyang masamang babae ito na humahawak sa kanyang paa, iiyak-iyak pa dito. So talagang fake tong Jesus na to, ba't niya pinapayagang hipuin siya ng babaeng outcast, makasalanan? Pero sabi ni Jesus, yung babaeng tinatawag ng makasalanan, wala nang dumating ako dito, hindi na tumigil na buhusan ng pabango ang paa ko. Ikaw ba, nabuhusan mo ko ng olive oil? Hindi mo man ako binigyan ng tubig na panghugas sa paa ko. Siya, nahugasan na nga ng luha niya yung paa ko na puro alikabok sa paglalakad ko patungo dito sa bahay mo. At pagkatapos, hindi mo naman ako pinupuharasan ng tuwalya sa paa ko. Yung buhok niya, ginawa na niyang tuwalya para mapunasan ako. Tapos, ang tingin mo sa kanya, masama, makasalanan, at ikaw ang mabuti. So here you see a self-righteous sinner placed side by side versus a repentant sinner, so-called. And you know from the text kung nakaninong panig si Jesus. Or more correctly, sino ang nasa panig ni Jesus. Verse 47 and so on. So I tell you that all her sins are forgiven. Maybe more correctly said, grammatically, that all her sins had already been forgiven. And that is why she has shown great love. But anyone who has been forgiven for only a little will show only a little love. Sabi niya, ikaw, accused ng accused sa babaeng ito, hindi mo ba alam na wala na siyang kasalanan, napatawad na siya? At ang patunay nun, hayan, grabe siyang grandioso magmahal, grandioso mag-express ng pasalamat. May ipinagpapasalamat na kasi siya, alam niyang napatawad na siya. Ngayon, yung mga katulad mo na iniisip mong banal ka naman, maliit lang ang kasalanan mo, kaya ganyan karang kaliit magmahal. Oo, in-invite mo ako sa bahay mo, pero hindi mo ako binigyan ng mga courtesies. Kasi iniisip mo, hindi mo naman kailangan magpakaganon-ganon dahil banal ka naman, malinis ka naman. Pero itong babaeng ito, dahil naramdaman na niya ang pagpapatawad, naramdaman na niya ang paglilinis, ang pagtanggap, generous na siya. Those who are forgiven much will love much. Those who think that they need only a little forgiveness will only love a little. So, napakainam na isipin na faith in Jesus means forgiveness. And forgiveness means love. Na pag nananalig ka kay Jesus, alam mo, wala kang duda na pinatawad ka na. At dahil pinatawad ka na, maibigin ka na. Ibig sabihin, yung mga hindi maibigin dyan, yung sobrang mga maramot, sobrang mga makasarili, sobrang mga judgmental, hindi pa lang kasi nila naranasan ng tunay na generosity, charity, and love of God through Jesus, and they cannot give what they do not have. Out of the abundance of your heart, your mouth not only speaks,
but your hands move to give, and your feet go where it can love. The more forgiven, the more love. Kaya madaling malaman kung sino ang tunay na nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Directly proportionate, maibigin din sila. Yung nakakatanggap ng maraming pagmamahal sa Diyos at yun ay nalalaman, nasusukat niya at na-appreciate niya, marami rin siya magmahal. Forgiveness, in this sense, could mean personal exemption from the law. Remember, the host was saying, itong babaeng to makasalanan. Ang reference niya, she has been breaking the law. Pero sabi ni Jesus, she has been forgiven. It means that at the very least, she was given a personal exemption from the law. Or in a bigger scale, forgiveness could mean cancellation of the law for Jesus believers. This is really the deeper meaning of forgiveness. Yung malaya ka na kasi pinatawad ka. Pero pinatawad ka kasi may law, binrake mo, in-exempt ka lang sa punishment. But there's a higher meaning. Hindi ka kailangan patawarin kasi wala kang kasalanan kasi tinanggal na yung law. Alin doon ang nag-a-apply sa babaeng yun? Obviously, both definitions. The law had already been canceled by Jesus, and only those who will believe in Jesus in its correct angle and perspective will appreciate, feel, and know that they're already free. Meanwhile, everybody else on the planet had already been also freed from the same law because the law was canceled for everybody. Except that, those people who still think of the law, believe in the law, and live under the law, hindi nila na-enjoy yung freedom available. Parang yung kulungan, nakabukas na yung pinto. Yung nakakaunawa nun lumalabas na, lumalaya, pero hindi nakakaunawa that Jesus already canceled the law. Kahit nakabukas na yung pinto ng kulungan, they stay inside. May tali sila, may kadena, nakakadena ang kanilang leeg sa law. Yung nakakaunawa na pinalaya na sila ni Jesus, lumalakad na ng malaya. Yung hindi nakakaunawa, bagamat lagot na ang kadena, hindi pa rin sila umaalis sa lugar within the range of their chains because they don't appreciate that they already been set free. So, dalawa ang uri ng mananampalataya kay Jesus. Doon na lang kay Jesus ang ating pag-isipan ngayon. Yung alam nila na pinalaya na sila ni Jesus, nararamdaman nila yon, ipinapamuhay nila yon, at meron naman na alam nila sa utak nila that Jesus is Savior, pero hindi nila naintindihan kung anong kahulugan nun. So kahit na hindi na sila under the law, they volunteer to live under the law as if the law has not been canceled by Jesus. Kaya magkaiba ang lifestyle even of believers in Jesus. Because there are many people that they believe in Jesus and the law sabay. Yun ang mga laging lito, yun ang laging nahihirapan at nabubuhay pa rin sa guilt. At mahilig pa rin mga accuse, hindi pa rin loving kasi may law pa rin na nakatanim sa kanilang utak. Ang nakikita nila mga tao na parang sa tingin nila ay lawbreakers, they will call sinners, they will judge, they will punish. Kaya magkakaiba ang mga tinatawag na Kristiyano. That's why at this point in time, in this level of our maturity, we focus more on Jesusness rather than on generic and general Christianity because general Christianity also includes the law. It includes Moses pa rin. It includes all the laws of the past 2,000 years of Christianity apart from Jesus. Magkakahalo sa loob. Kaya kumisan, mabait kasi maka-Jesus, mamaya malupit kasi maka-Moses, lito. That's why we like to emphasize Jesusness apart from the generic and general Christianity. At sa pagwawakas ng kwento na ating sinusubaybayan, then Jesus said to the woman, your sins are forgiven. She was not forgiven only because she was pouring perfume. She was pouring perfume because she was already forgiven and she knew it. And Jesus now just reaffirms that fact. Na indeed, totoong-totoo, forgiven ka na kaya, sige na, pwede ka na rin tumigil ng kabubuhos ng perfume. Malaya ka na dyan, hindi mo kailangan patuloy na magbayad sa iyong kalayaan, malaya ka. Luke 8:1-2,
Soon after this, Jesus was going through towns and villages, telling the good news about God's kingdom. God's kingdom. His 12 apostles were with him, and so were some women who had been healed of evil spirits and all kinds and all sorts of diseases. So what is God's kingdom about? It's being healed of evil spirits. It's being freed from the accusations of demons and religious people who do the work of demons to accuse others. Yun ang kingdom of God. When you're healed of the work of evil spirits, when you're set free from the accusations, that gives you peace, that gives you rest, that makes you understand the love of God and encourages you to be loving as well. This is the kingdom of God. Yan ang sinasabi ni Jesus na pray like this, Thy kingdom come, Thy will be done on earth in my heart as it is in heaven. Now, how does Jesus liberate from accusation? Jesus enters the world of the accused. Remember, the accused are outcasts. Echa fuera ang mga makasalanan. Nasa labas, nasa dilim, nasa lamig. Si Jesus, umaalis sa loob ng society, ng religion, ng temple, lumalabas para makiisa, makipagniig, makisangkot sa mga puwera. Kaya nakita nyo, hindi naman siya nagpipreach sa loob ng mga temple at mga synagogues, sa mga gubat-gubat, gilid-gilid, bato-bato, bundok-bundok. Sa labas. Kasi kay Jesus, napakahalaga yung mga tagalabas. Yung mga itinapon ng temple sa labas. Matthew 9:11, when the Pharisees saw this, meaning Jesus socializing with sinners, so-called, they asked his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Kung may mga barkadahan ngayon, grupo-grupo, iba-ibang uri ng tao ng lipunan, alam nyo kung saang mesa uupo si Jesus. Doon sa mga latak, doon sa mga itinatapon, sa mga inuusig, sa mga hindi pasado sa standards ng Pharisees, the tax collectors and sinners, but Jesus eats with them. So that is how Jesus removes the stigma. Doon inaalis ni Jesus yung tali, nilalagot ang tali, sumasali siya sa lugar ng mga itinatali, kinukulong, ipinupuwera. Jesus dignifies the place and the position of the outcast by being with them. He never strengthened the position of the temple to drive people away. He would be with the people who are being driven away. Matthew 8:28, after Jesus had crossed the lake, he came to the shore near the town of Gadara and started down the road. 2 men with demons in them came to him from the tomb. Tumawid si Jesus ng lawa para pumunta sa kabilang ibayo, para makisalamuha at makisangkot dito sa mga taong tinitirhan ng mga demonyo. Hindi niya iniwasan, hindi niya itinakwil, sinadya niya. How does Jesus liberate people from accusations? Jesus cleanses the accused by and with forgiveness. And I place forgiveness there inside quotation marks. Because to forgive is to acknowledge that there is sin. You only forgive. But in the deepest essence of the Jesus forgiveness, you don't even need forgiveness because the law that makes you sinful is canceled. Luke 7:47-48, therefore I tell you, her many sins have been forgiven. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. That is to think within and to accommodate the prevalent sin system of the times. Hindi nila kayang maintindihan yung, actually, hindi ka sinful kasi kinancel na ang law. So, pinadali na lang, forgiven ka na. Sige na, sinful kong sinful, pero forgiven. Yung pa rin ang ending, malaya ka na. Tama na.
ang self-debasement, tama na ang self-affliction, tama na ang self-flagellation, forgiven ka na. John 8:34-36, Jesus replied, I tell you for certain that anyone who sins is a slave of sin. If the Son gives you freedom, you are free. So you are freed by mababaw na dahilan or paliwanag, pinatawad ka na. Malalim na paliwanag, inalis na yung law, so hindi ka na sinful. Malaya ka na. We must remember that Israel was governed by so many laws, including 613 major and minor commandments that you are bound to break in the course of a 24-hour day. Hindi ka pwede mag-survive ng isang araw na hindi nagkasala. Bakit ang daming kasalanan na inimpose sa mga priests? Kasi bawat kasalanan binabayaran ng offering. Kaya nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem as king, sinalubong siya as king, Hosanna, Hosanna. Sinalubong ng mga pagwawagayway ng mga dahon, nilatagan ng mga damit yung mga dadaanan niya. It was to welcome a king. Anong ginawa ni Jesus? Nag-declare ba siya ng independence from Rome? No. Nag-declare ba siya ng rebellion? No. Nag-declare ba siya na siya na ngayon ang political king of Israel? No. Isa lang ang ginawa ni Jesus. Dumiretso siya sa templo, ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga money changers na may kinalaman sa pagbili ng mga hayop na ino-offer doon sa loob ng templo. In other words, itinaob niya ang offering system happening in the temple. Because the offering system was oppressive to people. They have to make offerings because they're always committing sins. And the priest created a lot of laws that will automatically make everyone sinful so that the offerings will never stop coming. Jesus understood the heart of the oppression of the people, that they were forever sinful and they have to pay for such forgiveness because they have to make offerings. Mahirap ka kalapati, bibilin mo rin yung kalapati doon. Siyempre, kumikita yung temple. Mayaman ka, baka. Bibilin mo rin yung baka. Kasi ayaw mo nang buhatin wala sa barangay nyo yung baka, bibilin mo na lang doon. And there was a lot of commerce happening. And so Jesus, pinagtataob ang mga mesa. Yun lang ang kaisa sa niyang ginawa, tapos umalis na siya. In 3 days, he was hanging on a cross. Naintindihan niya kung ano ang dapat gibain yung offering system of the temple, which is premised on the law that makes you sinful and obliges you to make an offering non-stop. And the priest understood his mission. Mawawala ng kita ang templo. Mawawala sa ng kapangyarihan. They all conspired, used their influence on the people. Bumoto kayo. Bumoto kayo. Yung kagustuhan ng Diyos ang iboto nyo. At iboto nyo, crucify Him. Sinulsulan ng mga pare ang mga tao na bumoto ng bumoto para i-crucify si Jesus. In 3 days, Jesus was dead. God affirmed the correctness of Jesus. God affirmed the holiness of the mission of Jesus, that God resurrected Jesus from the dead. Nobody could argue about the correctness of Jesus against the temple sacrificial system, which is premised on sin, which is premised on the law, because God affirmed His correctness by bringing Him back to life. Yun ang mission ni Jesus, to set you and me free from the law that makes us sinful, that makes us guilty, and makes us continuously pay for our sins. So Jesus liberates people from oppression with acceptance. Tulad ng ginawa niya doon sa babae, inaccept niya. Yung demonyak, pinuntahan niya. Matthew 9:9, as Jesus was leaving, he saw a tax collector named Matthew sitting in the place for paying taxes. Jesus said to him, follow me. Matthew got up and went with him. Sinong tinawag niya? Yung tax collector na pinandidirihan ng mga religious leaders. At yun ang the same principle that Jesus used all the time. Pumunta siya sa Jericho, pumunta siya sa bahay ni Zacchaeus, the chief tax collector.
Doubtful, mga kapatid, kung may mga dinner table here and there, tapos si Jesus pipili ng uupuan, uupo siya kasama ng mga conservatives. Doubtful yun. Because he never did that in his earthly life. He sat with the controversial, the so-called sinful, the rejects of society, those who were suffering under the accusations of religion. Jesus liberates people with love. Kabaligtaran sa itinuturo ng temple na Diyos na laging galit, nagpaparusa, laging napipikon at nagpupwera. At nung ikwento ni Jesus ang isang napakagandang insight about the character of God, our Father in heaven, ikinuwento yung tungkol sa tinatawag nating prodigal son. Tayo yung prodigal son. Sa kabila ng lahat, minahal pa ng Ama, niyakap, binihisan. Yun ang Ama na ipinapakilala ni Jesus, a loving God. Luke 15:20, so he got up and went to his father. Ito yung prodigal son na naglustay. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Like what Jesus allowed the woman to do, to kiss his feet. There's always a kissing, an exchange of kisses. There's always a physical touch, an embrace. Maybe an embrace on the torso, maybe holding the feet, but at the same time, always connecting. Spiritually, emotionally, physically, and that heals. Sinasabi ngayon ng mga modern wellness practitioners, touch heals. At laging ganun si Jesus, always touching. He would touch the leper, bawal yun. He would allow bleeding women to touch him. Bawal yun. He would touch a dead body. Bawal yun. Lahat ng bawal, talagang binrek ni Jesus. Kasi sinasabi niya, invento nyo lang na bawal yan. Hindi bawal magmahal. Hindi bawal yumakap. Hindi bawal humawak sa paa. Hindi bawal magpatawad. Hindi bawal magkaisa. Hindi bawal umupo sa upuan ng mga sinners and tax collectors. Invento nyo lahat yan. Para kami mapatid, para kami matalisod, madapa, tapos sisingilin nyo kami ng mga offering. Napakalinaw ng pagkaunawa ni Jesus kung ano nagpapahirap sa tao. Love is like light. It's like fire. It's like an autoclave. It disinfects. It sanitizes. Alam niyo yung autoclave sa mga ospital, sa mga clinic, lahat ng mga instruments, mga gamit nila, ipapasok nila doon para yung oven, papaanda rin nila, merong heat doon, may pressure, may light. Paglabas ng mga instruments, malinis na. Ganda ng pag-ibig. Ang tinatamaan ng pag-ibig na disinfect. Mahal mo yung tao, nabubura yung kasalanan niya dahil mahal mo siya. Mahal tayo ng Diyos, nabubura ang mga kasalanan natin dahil mahal niya tayo. Yun ang ibig sabihin ng Jesus is the light of the world. Hindi lang light para makakita ka ng dadaanan, mahalaga yun, pero light that disinfects you. Para yung mga matatanda sa Pilipinas na may mga banggerahan facing the east, kasi doon nila ibinibilad ang mga plato, mga kutsara, kung ano-ano, kasi pinaniniwalaan na pag tinamaan ng araw, lumilinis. At totoo, proven naman yun. Light cleanses. Jesus is the light of the world. And Jesus sets people free with newness. Bagong pagkatao, bagong pag-asa, bagong mga patakaran. Mark 5:15, when they came to Jesus, they saw the man who had once been full of demons. He was sitting there with his clothes on and in his right mind, ready to live again, ready for life. Ready to make up for lost time. Ang daming oras at araw at buwan at taong nawala sa kanya nung nandun siya nakatira siya sa libingan, kasama niya mga bangkay, itinapon siya ng mga tao, kinakadenahan, itinatali, kinakatakutan. Jesus crossed a lake to be with this man to set him free. You are that man. We are that person. Jesus crossed the skies to be on earth, to embrace us,
to cleanse us with His light. Sayang pag hindi naintindihan, sayang pagka hindi tinuro, sayang pag inihalo-halo sa Mosesness, sa Paulness, sa Peterness, at kung ano-ano-ness. Kaya dapat ilutang ang Jesusness kasi yun ang kailangan natin. And that's what God sent Jesus for, to save us through Jesusness. Now, how does Jesus free from oppression? Jesus removes the basis of accusation, sin, and the law that causes one to sin, that renders people sinful. Once for all, let us understand that Jesus takes sin away by taking the law away. Yung lagi natin sinasabi, no parking, nag-park ka, di you break the law. Nung tinanggal yung sign at tinanggal yung law, nag-park ka, di hindi ka na sinful. You are not only just being forgiven, you have no sin actually. Because the law has been removed. Romans 8:2, for the law of the Spirit, which brings us life in union with Christ Jesus, has set me free from the law of sin and death. Dalawang klaseng laws. The laws of the Spirit of God sent through Jesus sets us free. The law, the legal law, the law of Moses, makes you sinful and makes you die.
Ang linis ng contrast. The law of Spirit gives freedom. The law of Moses ties you down and imprisons you. Romans 10:4, for Christ has brought the law to an end, so that everyone who believes is put right with God. Winakasan na ni Jesus ang law, so lahat ng naniniwala na winakasan na niya yon, tama na ang relasyon niya sa Diyos. Kasi ang nagkokonekta na sa kanya sa Diyos ay ang love of God, hindi yung pagsisikap niya to reach God by obeying the law, which is impossible. Without the law, there could be no lawbreakers. There could be no sinners. Kaya pag sabing, sister, sinful ka, anong law ang pinapairal mo sa akin, sister? The law of Moses or the law of God through Jesus? Pagka talagang law of Moses ang pinairal mo sa akin, sinful ako at ikaw din. So anong law ang pinagbabatayan mo para mo sabihing sinful ako? Paano mo ko sinusukat? Metric ba yan? Anong sistema ng panukat sa akin? Anong conversion rate ang ginagamit mo sa akin? Mahalaga yun eh. Kasi pag may sinabi kang that is wrong, that is sinful, may basis ka. Anong basis mo? Moses ba? Ang linaw-linaw na nga, kinancel na nga para hindi ka na maging sinful, ibabalik mo pa. Romans 7:8, pakalinaw ng pagkaunawa ni Paul, apart from law, sin is a dead thing. Kung walang law, patay ang sin, walang sin. At yan ang ginawa ni Jesus. Cancel the law. Pero para masyahan ang lahat ng legalista, lahat ng parusa na impose ng law, inako na lang niya. O sige, paid na lahat. O ano pang problema niyo? Why can Jesus pay for all the sins of the world? All people, of all times, of all places? Because the value of the life of Jesus, the Son of God, is greater than the value of all lives of humans that lived, are living, and will still be born. By one single sacrifice, He has perfected once for all those who will be called children of God. So wala nang makakapagreklamo. Wala nang makaka-accuse sa'yo kasi binayaran na nga ni Jesus. Pag sabi lang, ay ayaw namin nung binrake niya ang law, wala nang law, ayaw namin yan. May law basta. O sige, di may law. Pero binayaran na ni Jesus. According to that same law, buhay niya ang binayad niya. Ano ngayon ang accusation mo sa akin? Bayad na nga. Therefore, there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. For by one single sacrifice, Jesus has perfected for all time all that will believe in Him. Yun ang Jesusness. Therefore, there's no more accusation, no judgment, therefore no guilt. And yet sadly, marami mga tao, tinatawag ang kanilang sariling Christian, nabubuhay pa rin sa guilt. Kasi sinusukat nila yung sarili nila according to the law na parang hindi nangyari si Jesus, parang hindi namatay si Jesus, at parang hindi siya nabuhay na muli. Pag naka Jesus ka, no chains, no prisons, no walls. This is liberation. This is freedom. Only then can there be rest, can there be peace, when there is no law that makes you guilty. Romans 8:1, there is no condemnation now for those who live in union with Christ Jesus. 1 John 3:20-21, paano po yung budhi ko? I still feel sinful, I feel dirty. If our conscience condemns us, we know that God is greater than our conscience. So pag may konsensya ka pa rin dyan, dahil binibreak mo ang law of Moses, guni-guni mo na lang yan. But God is greater than that conscience. Conscience is not always correct. Conscience is conditioned by culture. It is conditioned by inculcation, by teaching, by repetition. Hindi ko man nagigilty ka, masama talaga yon. Na-condition ka lang na mag-isip na masama yon. Isa na lang ang law na iniwan, love. So, kung hindi ka loving, doon ka mag-isip-isip. Pero yung mga likas mong mga kagustuhan sa buhay as a biological person, magigilty ka, law of Moses ang nagpabawal nun eh. Dapat alamin mo yun. Saan galing ang guilt mo? And so, my dear friends, if our conscience does not condemn us, we have courage
in God's presence. Ang number one na kalaban ng relihiyosong tao ay ang kanyang sariling budhi. Ang number one na nagpaparusa sa tao ay ang kanyang budhi. Ang tanong lang, sino ba ang sinusunod ng budhi na ito sa pag-usig sa akin? Kung si Moses, be changed by the renewing of your mind. Grow in the knowledge of Jesus so that we can change from glory to glory. And you can say, now I understand why Jesus is Savior. Now I understand why Jesus was killed by the religious leaders. Now I understand why I have life. And now I understand why Jesus says, I can have rest and I can have peace. Because Jesus canceled and removed all the laws that make my life hard, na umuusig sa aking budhi, na nagpapahirap sa akin. Therefore, if there is no accusation, there is no demon. Because the work of demons is to accuse. Kaya napakaraming nakikitang demonyo, titingnan sa tasa ng kape, ay may demonyo. Sa mga formation ng mga pansit, ay may demonyo. Sa mga ulap, may demonyo. Kahit saan may demonyo, alam niyo ang ibig sabihin nun? Hindi niya naiintindihan ang ginawa ni Jesus. Kaya ang Panginoon niya, mga demonyo, lagi niyang nakikita mga demonyo, ang nagpapahirap sa kanya mga demonyo, parang walang nangyaring ginawa si Jesus. Romans 10:4, Christ is the end of the law, so that there may be righteousness for everyone who believes. Hindi righteousness for everyone who obeys the law, ha? For everyone who believes that Jesus is the end of the law, that Jesus canceled the law, yun ang kahulugan ng manalig kay Jesus. 1 Corinthians 1:22-23, Jews demand signs, and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. Sabi niya, alam niyo yung mga Jew, laging sign ang hinahanap niyan. Ang mga hindi naman Jew, represented by the Greeks, puro logic ang hinahanap niyan. Sabi niya, pag si Jesus pinakinggan mo, you have to say goodbye to the Jewish zest for signs and obsession with signs, and you have to say goodbye to logicalization of the faith, ginagawa ng mga Greek. Kasi sabi nila, sa mga nagtatali-talinuhan, isang malaking kabaliwan ang si Jesus, na inalis na niya yung law. At sa mga Jew naman, isang napakalaking kasalanan si Jesus kasi inaalis niya yung law. Pero sabi niyo, alam niyo, para kayo lumaya, hindi sa Jews, hindi sa Greeks. That's why we preach Christ. So in Jesus-ness, we preach Jesus, not Moses. That's very important. Kasi pag si Moses ang pinreach mo, ang uuwi lahat ng tao, guilty na naman. You preach freedom from the law, not slavery. You preach grace, not legalism. You preach rest, not burden. That's what it means to be in Jesus. So we preach love, not hate. Hindi yung laging hate mo ang ibang doktrina, hate mo ang ibang sekta, hate mo ang ibang relihiyon. You preach love, not hate. You preach acceptance, not rejection. Yung mga iba, halong nagiging relihiyoso, lalong rejecting of others. Sariling ina, nire-reject yung anak dahil napag-aralan niya sa Sunday school. We preach peace, not anxiety. Not always bother with people, with things that scare them. But you give people assurance that God is in control and the same God loves them. Ano ang epekto sa atin ng relihiyon? Peace ba o anxiety? Peace of mind or guilt? Pagod or rest? It will depend. That's what Jesus died for. To give the people God's alternative to the law, God's alternative to Moses, and that is the law of Jesus, the law of love, the law of grace. That's why they killed Jesus. Christianity was not supposed to be a continuation of Judaism because the very spirit of Christianity is opposed to the very spirit of Judaism. Law against grace, Moses against Jesus. For their life, for their purpose, in their context, the law and Moses served the interests of the Jewish nation. But Jesus came not only to address the Jews in the religious context,
but the world. That's why Jesus said, preach in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. You are not to apply the Jewish law to all of humanity. You are not even to apply it to the former Jews because they now go to Jesus. That's why there was a big quarrel between the Judaizers and the Christians who were open to the idea that this faith in Jesus is a totally brand new faith and not just a continuation or a modification of the old one. And even in the book of Acts, there's a lot of stress and quarrels about that because the issue was already clear at the time that there should be a departure from Judaism to Jesus. Tapos ngayon, in the past 2,000 years, Christianity has been mixing Judaism and Jesusness, Moses and the law, and the result is a lot of confusion, a lot of quarrels, a lot of sorrow, and a lot of heartache, even religious wars. Well, there is a literal demon. Most of the time, it is really a personal inner demon that tortures people, that enslaves, that imprisons. Mostly, evil spirit could only be a person's spirit of self-accusation and judgment, of guilt and wretchedness. Not to say that they are real, literal evil spirits. But a lot of time, hindi naman sila yon. Budhi mo lang, konsyensya mo, guni-guni. And this is the burden of religion. This is the cross that Jesus carried. Psalm 34:8, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. That burden, that cross, Jesus carried. To forgive you if you want to satisfy the legal requirements of the law, or in a higher level, Jesus removed the law, so there is no more issue of sin. Misguided religiosity would only lead you to non-stop guilt. Psalm 39:2-3. But my suffering only grew worse, and I was overcome with anxiety. The more I thought, the more troubled I became. Yan ang nagpapahirap sa tao, di ba? Konsyensya. Pero ang tanong, sino ang humubog, nagkulay sa iyong konsyensya? Baka dapat mong reviewin yung buong yan, na hindi ka naman pala dapat mag-guilty, tapos puro ka lagi guilty. Built-in guilt in me condemns me. Therefore, the Jesus way is no accusations, no judgment, no guilt. Therefore, no fear. Kanya sasabing, do not fear, do not fear, do not fear. What do you fear? You fear hell. You feel punishment. You fear your own conscience. I mean, you don't fear. I have overcome the world. I have overcome the law that makes you sinful. I have overcome everything to give you a brand new life, a life of rest and freedom and love. By demolishing the guilt-causing law and replacing it with peace, rest, giving love, Jesus drives evil spirits out and away. Jesus liberates people from evil spirits. Hindi kailangan laging isipin na sabi ni Jesus, masamang espiritu, umalis ka dyan. Toink, umalis na nga, tapos malaya ka na. It could be a process. People who were rejected by society, judged by religion, in their continuing fellowship with Jesus, in their being accepted and loved and affirmed and healed, progressively became free, progressively became whole. John 14:27, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. And yet, pulpits everywhere are continuously scaring people. Kabaligtaran ng katuruan ni Jesus. Because scared people are good donors. Pag natatakot ang tao at nagigilty, ang laking mag-ambag. Baligtad. Kasi kung ikaw yung nakatanggap ng pag-ibig, napahinga ka na tulad ng babae, kayang-kaya mong ibuhos kay Jesus ang pinakamahal na pabango. Not because you need to pay for your salvation, but because you already enjoy your salvation. Evil spirits cannot deceive, disturb, obsess, oppress, possess people who are peaceful and rested.
who are loved and loving, who are joyful and happy, people who are in Jesus. There is no divination against Israel, against Jacob. Pagka ikaw nasa Panginoon, hindi ka tatabla ng mga masasamang espiritu. Ang masasamang espiritu, para tumalab sa buhay mo, dapat may kapitan. Parang dapat masabunutan ka niya, kumapit siya sa'yo para siya hindi makaalis doon. Kung kalbukasan siya kakapit. And poetically speaking, pag nasa Panginoon ka, kalbo ka, walang kakapitan ng mga evil spirit. Dulas lang sila ng dulas, talsik ng talsik. Pero pag ikay guilty, kakapitan ka agad. Pagka ikaw ay judgmental, angry, kakapitan ka agad. Kaya ang daling kubabawa ng mga impacto ang mga taong may nega. Laging nega ang feeling, nega ang attitude. Ang dali-dali mong sumakit ang ulo, ang dali-dali sumakit ang likod, ang dali-dali mong magkasakit, ang dali-dali mong matakot, ang dali-dali mong magpalpitate. Kasi nega. Kasi lagi kang galit, o lagi kang guilty, o lagi kang judgmental. Yun ang kinukubabawa ng mga espiritu. Pero kung nasa Panginoon ka, alam mo yung pag-ibig niya, payapa ka, tahimik ka, walang magagawa sa iyo yung mga evil spirit na yan. Kasi wala silang kakampi sa loob mo. Kailangan may kakapitan sila. Tanggalan sila ng kakapitan. Jesus removes all that. That's why it is said that He drives evil spirits away. It doesn't always have to be a one-time, one-minute event. Drive away, get away. No, continuous love, acceptance, fellowship, restoration drives all the spirits away. So receive, apply, and appreciate the demon-busting work of Jesus. Liberate yourself from